Isang basang-basahan. Iyan ang turing nila sa 10 taong sakripisyo ko habang nagpapakasarap sila sa yamang ako ang nagpundar. Pinalayas nila ako sa gitna ng malakas na ulan at itinanggi ng asawa ko ang aming sinapupunan. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng itinapon nila sa putikan ay ang tunay na tagapagmana ng isang imperyo. Ngayong nagbabalik na si Isabela, handa na ba silang lumuhod sa harap ng aking korona? Huwag na nating patagalin ang paghihirap natin, Ramon. Isipin mo ang image mo sa publiko. Isipin mo ang future ng kumpanya. Masisira lang ang lahat kung mananatili ang isang hamak na katulong na gaya niya sa tabi mo. Ang boses na yon ni Doña Carmen ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng silid na kaluhod si Ligaya sa malamig na sahig ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay mahigpit na nakahawak sa basang-basahan na ginagamit niya sa paglilinis. Sa bawat hagod niya sa sahig, ang bawat butil ng pawis ay sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang pananahimik at pagtitiis para sa lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang daliri ay nanginginig na humahawak sa isang maliit na puting plastik, isang pregnancy test na nagpapakita ng 2 pulang guhit. Ang balitang akala niya ay magbubuklod sa kanilang naghihiwalay na mundo. Nanatiling tahimik si Ramon, ngunit ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa dibdib ni Ligaya. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito, na sasabihin nitong siya ang asawang naging katuwang sa lahat ng hirap bago pa man dumating ang karangyaan. Ngunit ang sunod na narinig niya ay ang tunog ng pagtungga ng alak at ang malamig na buntong hininga ni Ramon. "You're right, Mom. Vanessa is coming back from London next week. She has the connections, the class, and the wealth we need to expand." Si Ligaya. "She's just a reminder of the times when I was a nobody." Nakakasakal na ang pagiging martyr niya. It's time to let her go. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa buong katawan ni Ligaya. Ang pregnancy test na kanina ay hawak niya ng may pag-asa, ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri, lumilikha ng isang mahinang tunog sa sahig na tila ang mismong pagkadurog ng kanyang puso. Ang hangin sa loob ng bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay biglang naging siksik at mahirap langhapin. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na tuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paghampas sa kanyang tadyang. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang tuhod ay nanginginig sa panghihina at itinulak ang pinto. Ang liwanag sa loob ng silid ay tila masyadong masilaw para sa kanyang mga matang puno na ng luha. Nakita niya si Ramon na nakaupo sa kanyang mamahaling leather chair, hawak ang isang baso ng whiskey, habang si Doña Carmen ay nakatayo sa tabi nito, suot ang isang mapang-aping ngiti. "Ramon, buntis ako." Ang boses ni Ligaya ay halos isang bulong na lamang pira-piraso at basag, tila isang salamin na unti-unti nang nawawasak. Iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay, itinuturo ang pregnancy test sa sahig. "Akala ko ito ang magliligtas sa atin." Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen, isang tunog na puno ng panunuya at kawalang puso. Lumapit ang matanda sa kanya, ang bawat hakbang nito ay tila pagtapak sa dignidad ni Ligaya. Kinuha nito ang plastik na nasa sahig at tiningnan ito ng may pandidiri bago ito itinapon ng padaskol sa basurahan. "You think we're that stupid, Ligaya? Isang cheap na drama para hindi ka mapalayas. You're pathetic. Alam nating pareho na baog ka, kaya huwag mo kaming lokohin ng kung anong pekeng resulta na yan. Ramon, are you going to let this woman manipulate you again?" Tumingin si Ramon kay Ligaya, ngunit wala siyang nakitang kahit anong bahid ng pagmamahal sa mga mata nito. Tanging inis at pagkayamot ang nakapinta sa mukha ng lalaking ipinaglaban niya
laban sa sarili niyang pamilya. Itinayo ni Ramon ang kanyang sarili at kinuha ang isang folder mula sa mesa. I've already signed the annulment papers, Ligaya. Don't make this harder than it already is. Give us some dignity at umalis ka na ng kusa. I'll give you some money enough para makabalik ka sa probinsya mo. Just, please don't use a non-existent child to guilt trip me. Ang mundo ni Ligaya ay tuluyan ng gumuho. Ang init na dumadaloy sa kanyang mukha, mula sa kanyang mga luha, ay tila naging yelo sa lamig ng pagtrato sa kanya. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang malakas na sampal na hindi natatapos, isang paulit-ulit na pagpunit sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang kalituhan at sakit, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Doña Carmen sa kanyang braso. Kinaladkad siya ng matanda patungo sa pintuan ng bahay. Sinubukan ni Ligaya na kumapit sa hamban ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa kahoy, nagmamakaawang huwag siyang itapon sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang lakas ng puot ni Doña Carmen ay mas matindi. Sa isang malakas na tulak na walan ng balanse si Ligaya at bumagsak siya sa semento ng driveway, saktong lumalakas ang buhos ng ulan mula sa langit. Huwag ka nang magpapakita dito kahit kailan. Ang sigaw ni Doña Carmen ay naging huling tunog na bago ang malakas na pagyanig ng pintong isinara sa kanyang harapan. Humandusay si Ligaya sa malamig at basang semento. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, binabasa ang kanyang manipis na damit hanggang sa tumagos ang lamig sa kanyang mga buto. Ngunit ang pinakamatinding lamig ay nagmumula sa kanyang sinapupunan. Isang matalas na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang ibabang bahagi, isang pakiramdam ng pagkapunit na nagpamilipit sa kanyang katawan. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nakita ang isang bahid ng pula na humahalo sa tubig sa sahig, ang dugong sumisimbolo sa munting buhay na binaliwala at itinanggi ng sariling ama. Niyakap ni Ligaya ang kanyang sarili, ang kanyang boses ay wala nang mailabas na tunog, kundi ang isang hikbi na tila nanggagaling sa pinakamailalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng dilim sa ilalim ng ulan, na tila walang katapusan, tumingala siya sa langit habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Ang 10 taon ng kanyang pag-ibig ay naging isang tumpok ng abo sa isang iglap. Sino na ngayon ang ititira ko sa aking sarili kung pati ang tanging dahilan ng aking pananatili ay kinuha na rin nila sa akin? Ang malakas na buhos ng ulan ay tila naging isang dambuhalang koro ng pighati na bumabalot sa buong paligid. Humandusay si Ligaya sa malamig na semento. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang mukha, habang ang dugong humahalo sa tubig ay unti-unting tinatangay ng agos patungo sa madilim na kanal. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at putol-putol, bawat singhap ay parang paglunok ng mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, isang pares ng matitinding ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang mga mata, nagbibigay ng isang nakakasilaw na liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mga gulong ng isang marangyang itim na sasakyan ay huminto sa basang kalsada, lumilikha ng tunog ng pagkayod ng goma sa semento. Isang matandang lalaki na may maayos na tindig, si Alfredo, ang mabilis na bumaba habang hawak ang isang malaking itim na payong. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala ay agad na nakakita sa anyo ng babaeng duguang nakahiga sa putikan. Sa isang iglap, binitawan niya ang pagiging formal. Lumuhod siya sa putikan, hindi inaalintana ang pagdumi ng kanyang mamahaling suit, at maingat na binuhat ang malamig na katawan ni Ligaya. Senyorita Isabela, Diyos ko, ano ang ginawa nila sa inyo? Ang boses ni Alfredo ay nanginig sa galit at awa, isang damdaming matagal na niyang ibinaon mula noong lisanin ng dalaga ang kanilang mansyon. 10 taon na ang nakalilipas. Nagising si Isabela
sa loob ng isang silid na nababalot ng amoy ng gamot at malinis na linen. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang dahan-dahang pagpatak ng likido mula sa swero patungo sa kanyang mga ugat. Tumingala siya sa puting kisame, ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila isang salamin na nawalan na ng kislap. Nang maramdaman niya ang hinhine ng pagpasok ng isang nurse, ang unang bagay na ginawa niya ay ang dahan-dahang paghapos sa kanyang tiyan. Ang bahaging iyon ng kanyang katawan na dati ay puno ng pag-asa ngayon ay tila isang malawak at tuyong disyerto. "I'm sorry, ma'am. Ginawa po namin ang lahat, pero masyadong matindi ang naging trauma sa katawan niyo." Ang boses ng nurse ay puno ng simpatsya, ngunit para kay Isabela ang bawat salitang binitawan nito ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Wala nang luha na lumabas sa kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang pighati ay naging isang matigas na bato na nakabara sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang kama, nakatayo si Alfredo, nakayuko ang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati. Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang alaga. "Senyorita, ang inyong lolo. Hindi na po niya kayang makita kayong ganito. 10 taon kaming naghintay. 10 taon kaming nanalangin na matauhan kayo, na hindi kayo nararapat sa ganitong uri ng buhay. Please, Isabela, bumalik na po kayo sa amin." Ang boses ng matanda ay naging isang pakiusap na nagmula sa kaibuturan ng kanyang katapatan. Tumingin si Isabela sa bintana ng ospital. Muli niyang naalala ang mukha ni Ramon, ang mukha ng lalaking pinili niyang mahalin kapalit ng kanyang korona, ang lalaking pumatay sa huling piraso ng kanyang kagalakan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kanang kamay, tinitigan ang murang gintong singsing na ibinigay ni Ramon sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang singsing na yon ay sumisimbolo sa kanyang pagiging ligaya, ang martir na asawa, ang katulong na walang boses, ang babaeng itinapon sa ulan. Gamit ang kanyang huling lakas, dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat sentimetro ng pagkilos nito ay tila pagpunit sa kanyang balat, isang sakripisyong kinakailangan para sa kanyang muling pagsilang. Nang tuluyan itong matanggal, inilagay niya ito sa palad ni Alfredo. Patay na si Ligaya Alfredo. Namatay siya sa ilalim ng ulan kasama ang anak ko. Ang boses ni Isabela ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng yelo, kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Iniharap niya ang kanyang mukha sa salamin na nasa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang kanyang maputlang anyo, ang mga pasa sa kanyang leeg at ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kapagurang yon, isang apoy ang nagsisimulang mag-alab, isang apoy na hindi naglalayong magpainit, kundi ang tupukin ang lahat ng nanakit sa kanya. Ihanda mo ang sasakyan. Ihanda mo ang lahat ng papeles ng kumpanya. At Alfredo, siguraduhin mong malalaman ng lahat na ang tagapagmana ng Imperial Group ay nagbabalik na. Gusto kong makita kung paano manginginig ang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Humiga muli si Isabela, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang katahimikan na balutin siya. Ngunit sa bawat paghinga niya, isang pangako ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang katarungan ay hindi lamang darating sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng isang maringal na pagbagsak ng mga taong nag-akala na siya ay isang basahang pwedeng tapak-tapakan. Paano kaya haharapin ng mga linta ang isang reynang wala ng takot na mawalan dahil ang lahat ng mahalaga sa kanya ay kinuha na nila? Ang bawat hakbang ni Isabela sa makintab na marmol na sahig ng mansyon ay tila isang pagbabalik sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat dambuhalang kristal na chandelier na nakasabit sa kisame ay nagbibigay ng isang maringal na liwanag, ngunit para sa kanya ang mga ito ay tila mga malamig na bituin na walang kakayahang magbigay ng init sa kanyang nagiginaw na kaluluwa.
Ang mga kasambahay ay nakahilera, sa magkabilang panig ang kanilang mga ulo ay nakayuko bilang tanda ng paggalang sa pagbabalik ng tunay na tagapagmana ng imperyong imperial, ngunit walang sino man sa kanila ang nakakita sa mga bitak sa likod ng kanyang matikas na anyo. Ang kanyang suot na mamahaling sutla ay tila isang baluti, itinatago ang mga pasa sa kanyang katawan at ang mas malalim na sugat sa kanyang sinapupunan na kailanman ay hindi na maghihilom. Sa dulo ng malawak na pasilyo, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng silid-aklatan. Doon ay nakaupo ang kanyang lolo, si Don Vicente. Ang lalaking ang tanging tingin ay sapat na upang magpabagsak ng mga kumpanya, ngunit ngayon ay tila isang matandang puno na unti-unti nang nilalamon ng panahon. Ang paningin ng matanda ay nanatiling nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ang mga luntiang hardin hanggang sa maramdaman niya ang presensya ng kanyang apo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa loob ng ilang minutong katahimikan, ang lahat ng galit at hinanakit ng nakaraang 10 taon ay tila natunaw na palitan ng isang nakakabinging pangungulila. Walang salitang namutawi, tanging ang marahang panginginig ng kamay ng matanda habang inaabot ang kamay ni Isabela, isang piping paghingi ng tawad at pagtanggap na ang lahat ng pagsuway ay kinalimutan na sa harap ng trahedya. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, nagtungo si Isabela sa kanyang lumang silid-tulugan. Ang amoy ng mga sariwang rosas at lavender ay bumalot sa kanya, ngunit ang pansin niya ay naagaw ng isang anino sa gilid ng balkonahe. Isang lalaking may matikas na tindig at malalim na mga mata ang dahan-dahang lumingon sa kanya. Si Gabriel ang kababata niya at ang tanging tao na nakakakilala sa tunay na Isabela bago pa siya nabulag ng pag-ibig kay Ramon. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang kalmadong dagat sa gitna ng bagyong kasalukuyang namumuo sa dibdib ni Isabela. "You've been gone for so long, Isabela. Akala ko tuluyan mo na kaming kinalimutan para sa buhay na pinili mo noon." Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng katapatan, walang halong panunumbat, kundi isang purong pag-aalala na nagpabigat sa talukap ng mga mata ni Isabela. Nilapitan siya ni Gabriel at inabutan ng isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa hangin. Hindi ito ang uri ng tsa na dati niyang iniinom sa bahay ni Ramon na tila isang tungkulin. Ito ay isang alay ng pagkalinga. Naupo si Isabela sa sofa at doon niya nakita ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Ramon at ang kumpanya nito ay nakasulat sa malalaking titik. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga depektibong plano, mga utang na hindi nababayaran at ang desperadong pagkapit ni Ramon sa Imperial Group upang hindi lumubog. "I've been monitoring them, Isabela. Alam ko ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Ramon is desperate, and that woman Vanessa is just using him for the little influence he has left. Kung gusto mo, we can crush them in an instant. I have the resources, and you have the power now." Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang paanyaya sa isang digmaang matagal na niyang pinaghahandaan. Tinitigan ni Isabela ang mga dokumento, ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig na determinasyon. Naalala niya ang bawat insulto ni Doña Carmen, ang bawat pagtanggi ni Ramon sa kanilang anak at ang pakiramdam ng malamig na semento sa ilalim ng ulan. Ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, isang huling paalam sa babaeng si Ligaya na minsan ay nangarap ng payak na kaligayahan. Bago pa man niya mapunasan ang luhang iyon, naramdaman niya ang isang banayad na pagkilos. Hindi siya hinawakan ni Gabriel sa paraang mapang-angkin. Sa halip, inabutan siya nito ng isang malinis na panyo at nanatili sa isang distansyang nagpapakita ng respeto sa kanyang puwang. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakasakal, kundi puno ng isang pag-unawang hindi kailangan ng mga salita. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang isang kislap ng kaligtasan, isang pakiramdam
Nasa gitna ng kanyang plano para sa paghihiganti, may isang taong handang sumalo sa kanya kung sakaling siya ay muling madulas. I don't want to just crush them, Gabriel. I want them to feel every bit of the pain they caused me. I want them to climb the peak of their dreams only to realize that I am the one holding the rope. And when I let go, I want to see the look on their faces when they realize who I truly am. Tumanggo si Gabriel, isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang pangako ng katapatan na mananatili siya sa tabi ni Isabela anuman ang mangyari. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit, isang simbolo ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isang madilim na gabi para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng ang telepono sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang matinis na tunog, isang signal na may isang mahalagang tawag na hindi pwedeng balewalain. Ang sekretarya ni Isabela ay nagsalita. Mula sa kabilang linya ang boses ay puno ng formalidad. Madam CEO, sorry to disturb you, but we have a representative from a certain Ramon's firm on the line. Desperado silang humihingi ng appointment para bukas ng umaga. They said it's a matter of life and death for their company. Should I decline them? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa panyong ibinigay ni Gabriel. Ang init nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang demonyo ng kanyang nakaraan. Paano kaya ang magiging reaksyon ni Ramon kapag nalaman niyang ang huling pag-asa ng kanyang buhay ay nasa mga kamay ng babaeng itinuring niyang basurang itinapon sa gitna ng ulan? Sa loob ng marangyang sala ni Ramon, ang halimuyak ng mamahaling pabango at mga sariwang bulaklak ay tila pilit na binubura ang anumang bakas ng nakaraan. Nakaupo si Doña Carmen sa kanyang paboritong silya, suot ang kanyang mga hiyas na tila naglalaban sa kislap sa ilalim ng dambuhalang chandelier habang ang kanyang muka ay puno ng mapagmalaking ngiti. Sa paligid niya ay ang kanyang mga amiga, ang mga kapitbahay na dati ay tahimik na nagmamasid sa kanilang buhay, ngunit ngayon ay pilit na sumisipsip sa kanilang bagong natagpuang karangyaan. Ibang-iba talaga kapag may dugong bughaw ang kasama sa bahay, hindi gaya ng dati na kailangang pagtiyagaan ng isang hamak na katulong na nagpanggap na asawa. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa silid puno ng kamandag at panunuya sa bawat kataga. Inilahad niya ang kanyang mga kamay na tila ba ipinagmamalaki ang kawalan ni ligaya sa bahay na yon. Isipin ninyo 10 taon nating pinakain, pinatira at binigyan ng bubong, pero wala namang naidulot na maganda. Isang malas na dinala lang ang amoy ng murang sabon sa loob ng aming pamumuhay. Mabuti na lang at natauhan ng anak ko bago pa kami tuluyang malunod sa kahirapan kasama ang babaeng iyon. Ang mga kasama niya ay nagpalitan ng mga makahulugang tingin. Ang iba ay tumatango sa bawat salitang binitawan ng matanda. Sa kabilang dako naman ng bahay sa loob ng kanyang opisina, si Ramon ay nakaharap sa isang malaking salamin. Inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Sa tabi niya ay isang baso ng alak ang yelo. Rito ay unti-unting natutunaw habang lumilikha ng mga butilang tubig sa labas ng baso. Pumasok ang kanyang mga kaibigan sa negosyo. Binabati siya sa tagumpay ng kanyang kumpanya na kamakailan lamang ay nakakuha ng malaking proyekto. You look different, Ramon. Parang lalong sumisigla ang aura mo. Ang boses ng isa niyang kaibigan ay puno ng paghanga. Sumagot si Ramon nang mayabang na ngiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. That's what happens when you cut off the dead weight in your life. Si Ligaya, she was a disaster. Lagi siyang nega, laging takot sa risks. Kaya siguro hindi rin kami nagkaanak because her energy was just small. Now with Vanessa, things are opening up. She has the class, the connections at higit sa lahat,
She knows the language of money. Ang kailangan ko ay Ray na hindi alila, na marunong lang maglaba. Habang nagtatawanan sila, ang tingin ni Ramon ay panandaliang nahulog sa isang maliit at lumang ceramik na tasa na nakapatong sa dulo ng kanyang mesa. Ito ang tasang binili ni Ligaya para sa kanya noong anibersaryo nila, isang simpleng bagay na puno ng pagmamahal. Sa isang iglap ng pagkainis, kinuha ni Ramon ang tasa at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa loob ng basurahan. Ang pagbagsak ng ceramik sa loob ng basurahan ay lumikha ng isang tunog ng pagkakabasag, isang huling hininga ng alaala na tuluyan na niyang dinurog. Para sa kanya ang nakaraan ay isang duming kailangang ipagpag sa kanyang sapatos. Eksakto namang pumasok si Vanessa sa silid, suot ang isang eleganteng damit na hapit sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may nakakubling isang lihim na pilit niyang itinatago. Lumapit siya kay Ramon at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito, isang kilos na tila nagmamay-ari sa lalaki. Honey, Doña Carmen and I were just talking. My contacts at Imperial Group are very interested in your proposal. Sabi ko sa kanila, you are the next big thing in this industry. Doña Carmen is so excited she even wants to throw a party when the contract is signed. Ang boses ni Vanessa ay matamis, tila isang honey na may halong lason habang pinapaikot niya ang kanyang mga daliri sa buhok ni Ramon. Napangiti si Doña Carmen na pumasok din sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang muling makatungtong sa pinakamataas na antas ng lipunan. Sigurado ka ba dyan, Vanessa? Imperial Group is no joke. I heard their CEO is very strict. Halos walang sino mang makalapit sa kanya ng basta-basta money. Trust me, Mom. My connections are solid. Sila pa ang hihiling na pirmahan ng kontrata ni Ramon. We just need to show them that we belong to their world. At sa tulong mo, Mom, we will be the most powerful family in the city. Ang kagalakan sa silid ay tila umaapaw, isang selebrasyon ng mga taong nag-aakalang nasa tuktok na sila ng tagumpay. Hindi nila alam na bawat salitang binitawan nila ay tila mga butil ng buhangin na bumubuo sa isang dambuhalang bundok na malapit ng gumuho. Ang kasakiman at kayabangan ni Ramon at Doña Carmen ay naging bulag sa katotohanang ang mundong pilit nilang pinapasok ay pinapatakbo ng babaeng itinapon nila sa gitna ng ulan. Biglang napatigil ang tawanan nang ang telepono ni Ramon sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang matalim na ilaw, hudyat ng isang bagong mensahe. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang binubuksan ang email. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang header ng sulat. Ito ay mula sa opisina ng CEO ng Imperial Group. Vanessa, look, they replied. Ang boses ni Ramon ay nangatal sa sobrang kagalakan. Pumapayag sila sa isang preliminary review ng ating proposal. This is it. We're finally going to be rich beyond our dreams. Nadyakapan ng mag-ina at si Vanessa, ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang tunog ng tagumpay na puno ng ilusyon. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, isang malamig na hangin ang pumasok mula sa nakabukas na bintana, tila isang babala mula sa tadhana na hindi pa tapos ang laban. Ang pirma sa approval letter ay hindi isang simula ng tagumpay, kundi ang pagbubukas ng pintuan ng impyernong sila mismo ang nagpundar. Paano kaya tatanggapin ni Ramon ang katotohanang ang bawat hakbang nila patungo sa rurok ay isang hakbang lamang palapit sa bangin na inihanda para sa kanila? Sa tuktok ng dambuhalang gusali ng Imperial Group, kung saan ang mga ulap ay tila abot kamay, na nakaupo si Isabela sa likod ng kanyang malawak na mesang gawa sa madilim na kahoy. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintanang salamin ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng bakal. Sa kanyang harapan
ay nakalatag ang mga dokumentong ipinadala ni Ramon, isang proposal na puno ng mga mabulaklak na salita, ngunit hungkag sa katotohanan, eksakto kung paano siya niloko ng lalaking yon sa loob ng 10 taon. Ang bawat pahina ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano naging mababaw ang pagkakilala niya sa taong inalayan niya ng kanyang buhay. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel, dala ang isang tasa ng bagong timplang kape na ang bango ay agad na humalo sa malamig na hangin ng opisina. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip pinagmasdan muna niya ang panginginig ng mga daliri ni Isabela habang hawak ang ballpen. Alam ni Gabriel na sa likod ng matikas na anyo ng CEO ay ang babaeng kailangan pang turuang muling huminga nang hindi nasasaktan. Inilapag niya ang kape sa mesa at tumayo sa tabi ni Isabela, sapat na malapit upang maramdaman nito ang kanyang presensya, ngunit may sapat na distansya upang hindi ito mabigla. Isabela, masyadong mahigpit ang hawak mo sa ballpen. Baka maputol yan, pati na rin ang pasensya mo. Ang boses ni Gabriel ay malumanay, tila isang haplos sa gitna ng tensyon. Tumingala si Isabela, ang kanyang mga mata ay panandali ang lumambot nang magtagpo ang kanilang paningin. He thinks he can fool the Imperial Group just like he fooled me, Gabriel. Look at these figures. Masyadong ambisyoso, walang matibay na basihan. He's gambling with everything he doesn't even own yet. Ngumiti ng bahagya si Gabriel at kinuha ang isang hiwalay na folder. Iyan ang dahilan kung bakit inihanda ko ito. This is the revised investment agreement. Sa labas, mukha itong napakalaking tulong, isang lifeline na magliligtas sa kumpanya niya. But look at the fine print, Isabela. One missed deadline, one failure to meet the target at kukunin natin ang lahat bilang collateral. Ang kanyang bahay, ang lupa, at ang huling piraso ng kanyang kumpanya. We're giving him a golden bridge, but it leads straight to a cliff. Naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang simula. Ngunit kasabay ng pananabik ay ang isang biglang pagsikip ng kanyang dibdib, ang pamilyar na bigat ng kanyang mga alaala, na tila pilit siyang hinihila pabalik sa putikan. Napansin ito ni Gabriel. Hindi siya nag-atubili. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malapad na palad sa ibabaw ng kamay ni Isabela na nakapatong sa mesa. Ang init ng balat ni Gabriel ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng lakas sa buong katawan ni Isabela. Pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga daliri. Close your eyes, Isabela. Listen to my voice. Inhale through your nose slowly. Now exhale. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng galit mo. You are the one in control now. Trust yourself and trust me. Ang boses ni Gabriel ay naging isang angkla na pumigil kay Isabela na malunod sa kanyang sariling emosyon. Dahan-dahang ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata, hinahayaang ang init mula sa kamay ni Gabriel ay maging sentro ng kanyang mundo sa mga sandaling iyon. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang kalituhan ay napalitan ng isang kristal na linaw ng isip. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Audrey, send the final draft of the contract to Ramon's office. Tell them it's a take-it-or-leave-it deal. We need his house and his firm as collateral. At bigyan mo siya ng 24 na oras para pumirma. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang maliit at mainit na opisina, nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang binabasa ang email mula sa Imperial Group. Ang bawat salita ay tila isang tiket patungo sa kaitaasan na matagal na niyang pinapangarap. Pumasok si Vanessa, suot ang kanyang mapanlinlang na ngiti at hinalikan si Ramon sa pisngi habang nakatingin sa screen ng computer. Honey, this is it. I told you my connections would work. Huwag ka nang mag-isip ng collateral. Kapag nakuha natin ang investment na ito, triple ang kikitain natin. Isang bahay lang yan, Ramon. We can buy 10 more mansions after this. Sign it now,
Before they changed their minds, ang boses ni Vanessa ay tila isang mapanuksong awit na bumulag sa natitirang lohika ni Ramon. Kinuha ni Ramon ang kanyang ballpen, ang dulo nito ay sumayad sa puting papel na tila isang huling hakbang patungo sa isang bitag na wala ng labasan. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay sumisigaw ng kasakiman, hindi niya alam na sa bawat kurba ng tinta ay unti-unti na niyang isinusuko ang bawat pangarap na itinayo niya sa ibabaw ng luha ni Ligaya. Nang matapos ang huling titik ng kanyang pangalan, binitiwan ni Ramon ang ballpen na gumulong sa mesa hanggang sa mahulog ito sa sahig. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang muka, isang ngiti ng tagumpay na binalot ng kadiliman. Paano kaya tatanggapin ni Ramon ang katotohanang ang ballpen na ginamit niya sa pagpirma ay ang mismong instrumento na magtatapos sa kanyang malayang buhay sa oras na malaman niya kung sino ang tunay na may-ari ng kamay na nag-abot sa kanya ng kontratang iyon. Ang bawat hakbang ni Doña Carmen sa loob ng pinakamahal na butik sa lungsod ay puno ng hambog na kumpiyansa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang deklara ng kapangyarihan, habang ang mga sales assistant ay nagkukumahog na asikasuhin siya. Hawak niya ang ilang piraso ng mamahaling sutla na ang presyo ay katumbas na ng ilang buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Sa kanyang isipan, naroon na siya sa rurok ng tagumpay. Ang pirma ni Ramon sa kontrata ng Imperial Group ay tila isang mahiwagang susi na nagbukas sa lahat ng pintuan ng karangyaan. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin, isang matandang babaeng may payak na pananamit ang hindi sinasadyang nasagi ang kanyang siko. Ang babae ay may bitbit na maliit na supot ng gamot at nakasuot ng simpleng ternong gawa sa koton. Isang anyo na para kay Doña Carmen ay hindi karapat-dapat na naroroon sa gayong klaseng lugar. Magdahan-dahan ka nga, hampas lupa. Hindi mo ba nakikita na sinusukat ko ang damit na ito? Do you even know how much this silk costs? Baka kahit ibenta mo pa ang buong buhay mo, hindi mo mabili kahit ang isang manggas nito. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong butik, puno ng puot at kawalang galang. Ang matandang babae ay hindi kumibo ng marahas. Sa halip, tiningnan niya si Doña Carmen ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng dignidad at isang uri ng awtoridad na hindi kayang bilhin ng pera. Dahan-dahang inayos ng matanda ang kanyang salamin at tumango ng bahagya bago ito tahimik na lumabas ng butik. Hindi alam ni Doña Carmen na ang babaeng kakalait lang niya ay si Mrs. Almario, isa sa mga pinakamakapangyarihang miyembro ng Board of Directors ng Imperial Group at ang kanang kamay ng lolo ni Isabela. Pabalik sa kanilang bahay, ang kagalakan ni Doña Carmen ay tila hindi mapatid. Ngunit nang pumasok siya sa malawak na sala, ang katahimikan ay tila may dalang kakaibang bigat. Paakyat na sana siya sa kanyang kwarto nang makarinig siya ng mahinang boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto ni Vanessa. Ang tono ng boses nito ay hindi ang malambing na Vanessa na kilala niya. Ito ay isang boses na puno ng desperasyon at takot. I told you, give me more time. Ang kasino ang may kasalanan, hindi ako. If I don't pay the debt by tomorrow, alam mo kung anong mangyayari sa atin. Huwag mo akong takutin, kailangan ko ng pera. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na kagalakan ni Doña Carmen. Nanigas siya sa kinatatayuan ng kanyang mga kamay, ay nanginginig habang nakahawak sa hamba ng pinto. Ang ideyal na manugang ang babaeng akala niya ay magdadala sa kanila sa langit ay isa palang sugapa sa sugal na may dambuhalang utang. Dahan-dahang itinulak ni Doña Carmen ang pinto. Vanessa, anong ibig sabihin nito? Anong utang sa kasino ang sinasabi mo? Nagulat si Vanessa, ngunit sa halip na humingi ng tawad ang kanyang mukha, ay agad na nabalutan ng isang matalim at malamig na ekspresyon. Ang kanyang pagiging classy
ay biglang naglaho na palitan ng isang anyo na tila isang hayop na nasukol sa sulok. Shut up, Carmen. Huwag kang makialam sa mga business ko kung ayaw mong mawala ang lahat ng pangarap mo. You need me more than I need you. Kung wala ang mga koneksyon ko, hinding-hindi papansinin ng Imperial Group ang kumpanya ng anak mo. So stop acting like a queen dahil sa totoo lang, you're just a parasite living off Ramon's hopes. Ang bawat salita ni Vanessa ay tila isang sampal na nagpagising kay Doña Carmen sa kanyang ilusyon. Ang gaslighting na ginawa ni Vanessa ay napakabilis. Binaligtad niya ang sitwasyon hanggang sa si Doña Carmen na ang magmukhang may kasalanan sa pag-uusisa. Ngunit sa likod ng tapang ni Vanessa, naroon ang isang lihim na plano. Alam niyang kapag nalaman ni Ramon ang totoo, tapos na ang laro niya. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog dahan-dahang lumabas si Vanessa mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga aninong gumagalaw sa dilim. Nagtungo siya sa opisina ni Ramon, ang lugar kung saan nakatago ang pinakaimportanteng dokumento ng pamilya. Gamit ang isang maliit na flashlight, hinanap niya ang vault na nasa likod ng isang painting. Ang bakal na pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas nang walang nililikhang ingay, tila nakikipagsabwatan sa kanyang masamang balak. Sa loob nito, nagniningning sa ilalim ng ilaw ang orihinal na titulo ng lupa at ng kanilang bahay, ang huling ari-ari ang natitira sa pamilya na isinangla ni Ramon para sa kontrata ng Imperial Group. Kinuha ni Vanessa ang titulo, ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pananabik na makawala sa kanyang mga utang. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinititigan ang dokumentong hawak niya. Alam niyang ito na ang kanyang huling baraha. Habang isinasara niya ang pinto ng opisina, hindi niya napansin ang isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Si Doña Carmen na hindi dinalaw ng antok dahil sa matinding pag-aalala ay nakakita sa bawat galaw ni Vanessa. Ang matanda ay napasandal sa pader, ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi ng takot. Ngayon ay wala na ang kanilang bahay, wala na ang kanilang lupa, at ang babaeng itinuring niyang anghel ay ang mismong demonyong kukuha ng lahat sa kanila. Paano kaya haharapin ni Doña Carmen ang umagang darating kung ang huling pundasyon ng kanyang karangyaan ay ninakaw na sa ilalim ng sarili niyang bubong? Ang dambuhalang gusali ng Imperial Group ay tila isang bakal na kuta na tumatagos sa mga ulap, isang simbolo ng kapangyarihan na nagpapaliit sa sinumang tumitingala rito. Sa loob ng malawak na labi, ang bawat hakbang ni Ramon sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang maringal na tunog, ngunit sa likod ng kanyang maayos na suit ay ang isang pusong mabilis ang pagtibok dahil sa kaba at ambisyon. Ito na ang araw na pinakahihintay niya, ang araw na maglalagay sa kanya sa rurok ng tagumpay. Lumapit siya sa reception desk nang may labis na kumpiyansa ang kanyang ulo ay mataas na tila ba pagmamay-ari na niya ang buong gusali. I'm Ramon de los Santos. May appointment ako sa CEO para sa formal na submission ng aming contract. Ang boses niya ay puno ng awtoridad, isang pilit na pagpapakita ng kapangyarihan sa harap ng mga empleyadong tila hindi man lang nabighani sa kanyang presensya. Pinatira siya sa isang malamig na sulok ng labi. Ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa pader ay tila isang mabagal na pagpunit sa kanyang pasensya. 1 oras, 2 oras hanggang sa umabot ng 3 oras ang kanyang paghihintay. Ang kape na ibinigay sa kanya ay matagal nang lumamig at ang kanyang kumpiyansa ay unti-unti nang napapalitan ng inis. Hindi niya alam na mula sa itaas sa pamamagitan ng isang monitor ay pinagmamasdan siya ni Isabela. Ang bawat pagpapakita ni Ramon ng pagkainis ay nagbibigay kay Isabela ng isang malamig na uri ng kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kontrol, ang pagkakataong iparamdam sa lalaking ito
ang halaga ng bawat segundong sinayang niya sa 10 taon ng kanilang pagsasama. Sa wakas, isang sekretarya ang lumapit at iginiya siya patungo sa isang pribadong elevator. Ang pag-akyat ng sasakyan ay tila isang paglipad patungo sa langit, ngunit para kay Isabela na naghihintay sa conference room ito ay ang paglapit ng isang biktima sa kanyang bitag. Ang silid ay nababalot ng sadyang kadiliman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng lungsod sa labas. Nakatalikod si Isabela, ang kanyang executive chair ay nakaharap sa bintana, habang ang kanyang anyo ay anino lamang sa gitna ng silid. Pumasok si Ramon, ang kanyang mga mata ay naninibago sa dilim. "Good afternoon, Madam CEO. It's an honor to finally meet the visionary behind this empire." Ang boses ni Ramon ay nanginginig sa sobrang excitement. Hindi niya napapansin ang pamilyar na halimuyak ng pabango sa silid, isang amoy na dapat ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing hinihintay siya ni Ligaya. Nagsimulang magsalita si Ramon, inilalatag ang kanyang mga pangarap para sa kumpanya. Inamin niya ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong ito, ngunit hindi rin niya napigilang magyabang. Ang aking asawang si Vanessa ay excited na rin sa partnership na ito. She is a woman of class. Alam niyo po, hindi katulad ng dati kong asawa na isang pabigat at walang ambisyon. Ang nakaraang asawa ko ay parang isang madilim na bahagi ng buhay ko na masayang-masaya akong tinapos na. Sa likod ng upuan, ang mga kamao ni Isabela ay mahigpit na naikuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang sakit ng pagtataksil ay muling sumariwa isang hapdi na tila binubuhay ang sugat sa kanyang sinapupunan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang isang mainit at matatag na palad na dahan-dahang ipinatong sa kanyang balikat. Si Gabriel na nakatayo sa kadiliman sa kanyang tabi ay nagbigay ng isang tahimik na suporta. Ang haplos na yon ay hindi lamang proteksyon. Ito ay isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang init mula sa kamay ni Gabriel ay tila isang panangga sa lamig ng mga salita ni Ramon. Dahan-dahang nagsalita si Isabela, ang kanyang boses ay malamig at sadyang binago ang tono upang maging mas malalim at puno ng awtoridad, malayo sa malambing at mahinang boses ni Ligaya noon. "Your proposal is impressive, Mr. De Los Santos." Ang bawat kataga ay maingat na binitawan, tila mga piraso ng yelo na bumabagsak sa isang kristal na baso. Ang iyong determinasyon na iwanan ang iyong nakaraan para sa tagumpay ay isang katangiang hinahanap namin sa Imperial Group. We accept the contract. Halos mapatalon sa tuwa si Ramon. Hindi niya nakikita ang mukha ng CEO, ngunit sa kanyang isipan, naroon na ang lahat ng yaman at kapangyarihan. "Pipirmahan na po ba natin ngayon?" Dahan-dahang humarap ang upuan ni Isabela, ngunit nananatiling madilim ang bahagi ng kanyang mukha. Ipinadala niya ang dokumento sa mesa sa pamamagitan ng pagtulak nito ng dahan-dahan. Bago lumabas si Ramon, dala ang mga papel na akala niya ay susi sa kanyang pangarap. Tumigil siya sa tabi ng pinto. Lumingon siya, ang kanyang noo ay bahagyang kumunot sa gitna ng pagkalito. "I'm sorry, Madam CEO, but your voice? Parang pamilyar po ang tono niyo. Parang narinig ko na ito sa isang taong malapit sa akin noon." Nagkita na po ba tayo? Tumigil ang pagtibok ng puso ni Isabela sa mga sandaling iyon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang kamay ni Gabriel sa kanyang balikat ay bahagyang humigpit, isang senyales ng paghahanda. Tinitigan ni Isabela ang anino ni Ramon. Sa pintuan ng kanyang hininga ay naging mababaw, habang ang mga alaala ng kanilang nakaraan ay mabilis na naglalaro sa kanyang isipan. Paano kaya haharapin ni Isabela ang tanong na ito kung ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais ng isigaw ang katotohanan sa mukha ng lalaking nanakit sa kanya? Ang bawat pangarap na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting nilalamon
ng paparating na alon. Para kay Ramon, ang matamis na tagumpay na naramdaman niya matapos ang pagpupulong sa Imperial Group ay mabilis na napalitan ng isang mapait na realidad. Hindi pa natatapos ang linggo, isang formal na liham mula sa mga accountant ni Isabela ang dumating sa kanyang mesa. Ang bawat salita sa liham na yon ay tila isang malamig na utos. Kailangang ilabas ni Ramon ang paunang pondo para sa proyekto sa loob ng 48 oras. Kung hindi ang lahat ng kanyang isinangla ay mapupunta sa kamay ng korporasyon. Mabilis na binuksan ni Ramon ang kanyang online bank accounts, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na inaalala ang mga password. Ngunit ang bawat screen na lumalabas ay nagpapakita lamang ng isang masakit na katotohanan. Ang mga numero na dati ay nagpapakita ng milyon-milyong ipon ay naging halos zero na. Ang bawat sentimo na itinago niya ay tila naglaho na parang bula. Isang malakas na panginginig ang bumalot sa kanyang buong katawan at ang hangin sa kanyang opisina ay naging siksik. Tila ba nauubusan na siya ng hininga? Vanessa, nasaan ang pera? Bakit walang laman ng accounts natin? Ang boses ni Ramon ay bulyaw na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, puno ng desperasyon at namumuong galit. Mabilis siyang nagtungo sa kanilang silid kung saan natagpuan niya si Vanessa na abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang babaeng dati ay puno ng tamis at lambing, ngayon ay may anyong tila isang estranghero, malamig, matalim at walang pakialam. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok si Ramon. I spent it, Ramon. Business is business, right? Kailangan ko ring protektahan ang sarili ko. You were too slow, too blinded by your ego na hindi mo napansin na nalulunod ka na sa mga utang mo. Ang boses ni Vanessa ay walang bahid ng pagsisisi, tila ba nagbabasa lamang siya ng listahan ng mga bilihin. Sa gitna ng kanyang galit, naalala ni Ramon ang huling baraha na mayroon siya ang titulo ng kanilang lupa at bahay na nakatago sa vault. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang opisina at dinaluhong yung painting na nagtatago sa bakal na pintuan. Ang bawat pag-ikot ng dial ng vault ay tila isang tibok ng kanyang puso na nagmamakaawa para sa kaligtasan. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan, ang tanging bumungad sa kanya ay ang kawalan. Ang espasyo kung saan dapat naroon ang pinakaimportanteng dokumento ng kanilang pamilya ay tuyong-tuyo. Nasaan ang titulo? Vanessa, nasaan ang titulo ng lupa? Eksakto namang pumasok si Doña Carmen sa silid. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakita niya ang bawat galaw ni Vanessa noong gabi, ngunit ang kanyang sariling kasakiman at takot na mawalan ng karangyaan ang nagpatahimik sa kanya. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Ninakaw niya, Ramon. Nakita ko siya. She took it last night. Carmen's voice was a shrill cry of betrayal. You demon. Matapos naming ibigay sa iyo ang lahat, ganito ang igaganti mo sa amin. Inubos mo na ang pera ng anak ko, pati ang bahay namin. Kukunin mo. Isang matunog na tawa ang kumawala kay Vanessa. Isang tunog na puno ng panunuya na tila ba nanggagaling sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Lumapit siya kay Doña Carmen. Ang bawat hakbang niya ay puno ng banta. You wanted a rich daughter-in-law, right? You wanted class. Well, this is the price of your greed, Carmen. You treated Ligaya like trash because she was poor. And now you're being destroyed by someone who's exactly like you, selfish and heartless. Hindi na nakapagtimpi si Doña Carmen. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Vanessa, ngunit sa isang mabilis na pagkilos, nasalo ng nakababatang babae ang kanyang braso. Ang sumunod na nangyari ay ang mabilis na pagdapo ng palad ni Vanessa sa pisngi ni Doña Carmen. Ang matunog na pagtama ng balat sa balat ay nagpatigil sa mundo ng matanda. Napahawak si Doña Carmen sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sakit habang dahan-dahang bumubuo ang kulay pula sa kanyang balat. Don't you ever dare touch me, you old parasite! Isang mabilis na pagtalikod ang ginawa ni Vanessa. Kinuha niya ang kanyang mga maleta
at naglakad patungo sa pinto. "I'm leaving, Ramon. And don't bother looking for me. The title is already in the hands of the creditors. Good luck with your audit tomorrow. You're going to need it." Ang malakas na pagbagsak ng pintuan ay nagpayanig sa buong bahay, iniwan ang isang nakabibinging katahimikan na tila bahudyat ng isang paparating na katapusan. Napaluhod si Ramon sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok habang ang bawat alaala ng kanyang mga maling desisyon ay tila mga aninong sumasakal sa kanya. Sa tabi niya si Doña Carmen ay tahimik na humihikbi, ang kanyang mga hiyas ay hindi na nagbibigay ng kahit anong kislap ng pag-asa. Sa gitna ng kanilang pighati, isang dahan-dahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang lalaking nakasuot ng formal na uniforme ang nag-abot ng isang dokumentong may malaking pulang selyo. Ito ang Notice of Foreclosure mula sa bangko at sa Imperial Group dahil sa paglabag sa mga sugnay ng kontrata ang kanilang bahay at ang lahat ng ari-arian sa loob nito ay formal nang kinuha ng korporasyon. Isang linggo na lamang ang ititira sa kanila bago sila kailangang lumayas sa lugar na itinuring nilang palasyo. Tumingin si Ramon sa pulang selyo. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng naputol. Ang kumpanyang akala niya ay magliligtas sa kanya ay ang mismong kamay na kumuha sa lahat ng mayroon siya. Sa bawat segundo ng kanyang pagdurusa, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, isang tanong na hindi niya kayang sagutin nang hindi nadudurog ang kanyang puso. Sino ang tunay na kalaban na nagmamaniobra sa likod ng lahat ng ito? At bakit tila ang bawat hagupit ng tadhana ay may lasa ng isang nakaraan na pilit niyang tinalikuran? Ang dambuhalang ballroom ng Grand Hotel ay nababalot ng isang nakakasilaw na karangyaan kung saan ang kislap ng mga dambuhalang chandelier ay tila nakikipagpaligsahan sa kinang ng mga hiyas na suot ng mga panauhin. Ang bawat pagtama ng mga kristal na baso ay naglalabas ng isang matinis at maringal na tunog sa gitna ng malumanay na tugtugin ng mga biolin, habang ang halimuyak ng pinakamahal na alak at bulaklak ay humahalo sa malamig na hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, sina Ramon at Doña Carmen ay tila mga aninong pilit na sumisingit sa isang mundong hindi para sa kanila. Ang kanilang mga kasuotan, bagamat mamahalin, ay tila mga maskara na hindi kayang itago ang desperasyon at takot na nakaukit sa kanilang mga mukha. "Ma'am, kailangan nating makausap ang CEO. Ito na lang ang huling chance natin bago nila tuluyang kunin ang bahay." Ang boses ni Ramon ay nangatal halos isang pakiusap na lamang habang ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa karamihan. Ang kanyang maayos na ayos ng buhok ay nagsisimula ng masira dahil sa pawis na dulot ng kaba. Iniiwasan sila ng mga taong dati ay nakangiting bumabati sa kanila. Ang mga tawanan ng mga totoong mayayaman ay tila mga latigo na humahagupit sa dignidad ni Doña Carmen. Ramdam niya ang mga mapanghusgang tingin sa kanyang luma ng koleksyon ng alahas na pilit niyang isinuot para lamang magmukhang kagalang-galang. Biglang tumahimik ang paligid at ang lahat ng atensyon ay natuon sa dambuhalang pintuan ng ballroom. Sa ilalim ng bawat hakbang na tila may dalang sariling awtoridad, pumasok si Isabela. Nakasuot siya ng isang napakagandang pulang gown na yari sa pinakamakinis na sutla na tila apoy na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng silid. Ang kanyang bawat paggalaw ay puno ng grasya at kapangyarihan, malayo sa imahe ng babaeng minsan ay lumuha sa putikan. Sa kanyang tabi ay si Gabriel na ang bawat tingin ay nakatuon lamang sa babaeng kanyang inaalalayan. Ang kamay ni Gabriel na maingat na nakapatong sa likuran ni Isabela ay hindi lamang isang formalidad. Ito ay isang deklara ng proteksyon at malalim na pagpapahalaga na nagparamdam ng isang kakaibang kilig sa mga nakamasid. Napatigil si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nanginig hanggang sa tumapon ang ilang patak ng alak sa kanyang kamay. Ang kanyang paningin
ay tila naging malabo, tanging ang anyo ni Isabela ang nanatiling malinaw. Ang tibok ng kanyang puso ay naging kasing bilis ng isang kabayong tumatakbo sa gitna ng digmaan, ligaya. Ang bulong ni Ramon ay hindi na lumabas sa kanyang lalamunan na natiling isang piping katanungan na nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi niya mapaniwalaan na ang reynang nasa harap niya ngayon ay ang babaeng itinapon niya sa ulan. Sinubukan ni Ramon na humakbang patungo sa direksyon ni Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at isang uri ng pagsisising huli na ang lahat. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarangan ng mga gwardiya na tila mga pader na bakal. Ramdam ni Ramon ang lamig ng kanilang mga tingin na tila nagsasabing wala siyang puwang sa malapit sa kanilang pinaglilingkuran. Nakita ni Gabriel ang pagkilos ni Ramon. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo. Patungo sa tenga ni Isabela, ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng isang uri ng kaligtasan. Don't look at him, Isabela. He's not worth your time. Let him drown in the sea of his own mistakes. Kasama mo ako. Ang boses ni Gabriel ay puno ng katiyakan, isang pangakong hinding-hindi siya nito bibitiwan. Mariing itinaas ni Isabela ang kanyang baso ng alak, ang kanyang tingin ay panandali ang tumama kay Ramon mula sa malayo. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at nakakabinging kamanhiran. Para sa kanya, ang lalaking nasa harap niya ay isa na lamang estranghero na walang anumang bahagi sa kanyang bagong mundo. Sa gitna ng tensyong ito, isang waiter ang lumapit kay Doña Carmen at nag-abot ng isang puting sobre. Ang bawat pagbukas ni Doña Carmen sa papel ay tila pagpunit sa natitirang piraso ng kanyang katinuan. Ang mga salitang nakasulat sa loob ay tila mga itim na lason na kumalat sa kanyang paningin. Ito ay isang formal na babala mula sa mga pinagkakautangan ni Vanessa, isang banta ng pagkakakulong para sa kanyang anak kung hindi mababayaran ang lahat ng utang sa loob ng 24 oras. Nanlabo ang paningin ni Doña Carmen at ang hangin sa paligid niya ay tila naging mabigat at mahirap huminga. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa isang iglap ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa malamig na sahig ng ballroom. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay natabunan ng malakas na musika, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame, puno ng takot na tila walang hanggan. Anong uri ng kadiliman ang naghihintay sa pamilyang nag-akalang ang kanilang kasakiman ay magdadala sa kanila sa kaitaasan ngayong ang kanilang huling alas ay naging isang sumpa na dahan-dahang uubos sa kanilang lahat. Ang bawat hininga ni Doña Carmen ay tila isang pag-aray sa gitna ng siksikang ward ng ospital ng gobyerno. Ang amoy ng matapang na disinfectant ay humahalo sa amoy ng pawis at gamot, isang mundong malayo sa bango ng mga mamahaling hotel na dati niyang kinagagalawan. Wala ritong pribadong nurse o malambot na kama. Ang tanging nakapaligid sa kanya ay ang mga luma at kinakalawang na rehas ng hospital bed at ang ingay ng mga pasyenteng naghihintay din ng kalinga. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak ngayon ay nakatitig sa kisameng may mga bakas ng lumang tulo ng ulan, tila binabasa ang bawat pagkakamali ng kanyang buhay. Pumasok si Ramon sa loob ng ward. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Hawak niya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng pambayad sa laboratorio ng kanyang ina. Para makuha ang halagang yon, kinailangan niyang hubarin ang kanyang mamahaling relo, ang huling simbolo ng kanyang tagumpay, at ibenta ito sa isang pawn shop sa kanto. Ang pakiramdam ng kawalan ng bigat sa kanyang pulsuhan ay tila isang paalala na ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Ma'am, wala na tayong choice. Kailangan nating lumipat sa mas maliit na kwarto kapag na-discharge ka. Hindi na natin kaya ang bills dito. Ang boses ni Ramon ay basag, halos hindi makatingin sa kanyang ina.
Tiningnan siya ni Doña Carmen nang may halong puot at desperasyon. Kasalanan mo ito, Ramon. Kung hindi ka nabulag sa Vanessa na yan, hindi tayo aabot sa ganito. Pinatalsik mo si Ligaya, ang tanging tao na tunay na nag-alaga sa atin. Kahit wala tayong ibinibigay sa kanya, kundi hirap ng loob. Ngayon tingnan mo tayo. Para tayong mga pulubi na nagmamakaawa sa gobyerno. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila mga palaso na tumatarak sa puso ni Ramon. Ngunit ang mas masakit na bahagi ay ang pagdating ng kanyang mga dating kaibigan, ang mga amiga ni Doña Carmen na dati ay laging nakabuntot sa kanilang karangyaan. Pumasok sila sa ward, suot ang kanilang mga designer bags na tila ipinagmamalaki sa harap ng mga may sakit. Oh Carmen, my God, hindi ko akalaing dito ka pala namin matatagpuan. Sabi nila na foreclosed daw ang bahay niyo. Ang boses ng isa niyang kaibigan ay puno ng pekeng simpatsya, ngunit ang kislap sa mga mata nito ay nagpapakita ng lihim na kagalakan sa pagbagsak ng matanda. We were so shocked. Akala namin billionaire na ang manugang mo. You were so proud of Vanessa, right? Anyari hindi makasagot si Doña Carmen. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit at hiyang nararamdaman. Ang bawat tawa ng kanyang mga dating kaibigan ay tila isang malakas na tunog ng pagguho ng kanyang buong pagkatao. Nang makaalis ang mga ito, ang tanging naiwan ay ang nakabibinging katahimikan ng ward at ang matinding pagsisisi sa puso ni Ramon. Napaupo si Ramon sa isang silyang plastik sa tabi ng kama. Sa gitna ng gutom at kapaguran, bigla niyang naalala ang mga gabing umuuwi siya mula sa trabaho noong sila ay nagsisimula pa lamang. Gaano man siya kapagod, palaging may mainit na sabaw si Ligaya na naghihintay sa kanya. Naalala niya ang hinhinin ng pagpunas ni Ligaya sa kanyang noo at ang tamis ng nangiti nito kahit na tinitiis nito ang bulyaw ng kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, ang simpleng init ng sabaw na yon ay tila mas mahalaga pa sa lahat ng alak at hiyas na hinangad niya. Kinuha ni Ramon ang kanyang lumang telepono. Ang screen nito ay may mga bitak na tila ang kanyang sariling buhay. Hinanap niya ang contact number ni Ligaya, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa pag-asang baka. Sa isang tawag ay maibalik niya ang lahat. Ngunit ang kanyang mga daliri ay napatigil sa screen. Ang numero ni Ligaya ay matagal na pala niyang binura. Noong gabing pinalayas niya ito, isang pinal na desisyon na ngayon ay naging kanyang pinakamalaking parusa. Hindi na niya ito matawagan, hindi na niya ito mahanap. Ang tulay na sinunog niya ay tuluyan ng naging abo. Pagkalipas ng ilang oras, dinala ni Ramon ang kanyang ina palabas ng ospital. Sumakay sila sa isang lumang taxi patungo sa kanilang bahay upang kunin ang kanilang mga huling gamit bago matapos ang deadline ng foreclosure. Habang papalapit ang sasakyan sa pamilyar na gate ng kanilang mansyon, nakaramdam si Ramon ng isang matinding kaba. Pagbaba nila sa taxi, napansin ni Ramon na ang gate ay hindi nabukas. Mayroon itong bago at malaking kandado, at ang karatula ng Imperial Group ay nakapaskil na ng mas malaki. Isang security guard na hindi niya kilala ang humarang sa kanila. Hindi na po kayo pwedeng pumasok dito, sir. Ang ari-ariang ito ay may bago ng may-ari. Ang utos po sa amin ay huwag magpapasok ng sinumang may apelyidong De Los Santos. Nagsimulang maghisterya si Doña Carmen Pilit na hinahawakan ang mga rehas ng gate. Bahay ko ito. Dito ako nakatira. Ramon, gawin mo ang paraan. Ngunit napatigil ang lahat ng isang eleganteng sasakyang itim ang dahan-dahang huminto sa harap ng gate. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba, inilalantad. Ang isang mukhang hindi akalain ni Ramon na muli niyang makikita ng malapitan. Hindi ito si Ligaya na basang-basa sa ulan. Ito ang babaeng may mga matang kasing talim ng diamante at kasing lamig ng gabi. Isabela. Ang bulong ni Ramon ay tila isang panalangin na hindi napakikinggan. Tinitigan sila ni Isabela. Nang walang anumang emosyon, tila ba tinitingnan niya ang dalawang estrangherong nagkakalat sa harap ng kanyang bagong tahanan. Bago muling isara ang bintana, isang huling pangungusap
Ang binitawan niya na nagpabagsak sa huling piraso ng dignidad ni Ramon. Ang mundong itinapon niyo ay ang mundong pagmamay-ari ko na ngayon. At sa mundong ito, Ramon, wala na kayong puwang. Dahan-dahang pumasok ang sasakyan. Sa loob ng gate, iniwan silang dalawa sa labas, habang ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak sa kanilang mga mukha. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na gate ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang huling hudyat na sila ay tuluyan ng itinakwil ng tadhana. Nasaan na sila pupunta ngayong ang tanging kanlungan na alam nila ay naging kuta na ng babaeng kanilang sinira, at paano nila tatanggapin ang katotohanang ang kanilang paghihirap ay nagsisimula pa lamang. Ang mga anino ng papalubog na araw ay dahan-dahang gumagapang sa harap ng isang maliit at lumang bahay sa dulo ng isang tahimik na kalye. Ang pintuan ay bahagyang nakasabit sa kanyang mga bisagra at ang pintura sa mga dingding ay unti-unti nang nagbabakbak tila mga sugat na hindi kailanman naalagaan. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat para kay Ligaya at Ramon, ang bahay na puno ng mga pangarap bago ito nilamon ng kasakiman at karangyaan. Dumating si Isabela sa lugar na ito nang lihim nais niyang harapin ang huling bakas ng kanyang nakaraan upang tuluyan ng makalaya. Habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto, ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng huling sinag ng araw ay tila mga alaala ng isang babaeng matagal na niyang ibinaon. Sa gitna ng madilim at abandonadong sala, nakita niya ang isang anyo na nakaupo sa sahig. Si Ramon, ang lalaking dati ay puno ng yabang ngayon, ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang bawat hikbi niya ay nagpapayanig sa kanyang marupok na balikat. Ang bawat patak ng kanyang luha sa sahig ay lumilikha ng isang maliit na basang marka sa alikabok, isang piping saksi sa kanyang matinding pagsisisi. Ligaya, patawad! Ligaya, bumalik ka na! Ang boses ni Ramon ay tila isang hangin na dumaraan sa isang bitak basag at puno ng pait. Tinatawag niya ang pangalan ng babaeng mismong siya ang nagtaboy. Ang babaeng itinuring niyang basura sa gitna ng ulan. Pinagmasdan siya ni Isabela mula sa pintuan. Inasahan niyang makaramdam ng galit o baka naman isang uri ng kasiyahan sa pagkakita sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa halip na poot ang naramdaman ni Isabela ay isang malalim at nakakabinging kapayapaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kalmado, tila isang dagat na natapos na ang bagyo. Napagtanto niya na wala na siyang nararamdamang kahit anong kirot dahil ang pagmamahal na dating nagbubuklod sa kanya sa lalaking ito ay tuluyan ng naging abo. Si Ramon ay naging isang estranghero na lamang sa kanyang paningin, isang bahagi ng nakaraan na wala ng puwang sa kanyang kasalukuyan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Isabela ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Si Gabriel. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang isang makapal at malambot na coat sa balikat ni Isabela dahil ang simoy ng hangin sa gabi ay nagsisimula na namang maging malamig. Ang bawat pag-aayos ni Gabriel sa kwelyo ng coat ay puno ng hinhin at pag-aalaga. Isang kilos na nagparamdam kay Isabela na siya ay pinahahalagahan at pinoprotektahan. Hindi mo na siya kailangang balikan, Isabela. Ang mga mata mo ay para na sa hinaharap, hindi para sa mga anino ng kahapon. Ang boses ni Gabriel ay malapit sa kanyang tenga, malalim at puno ng katiyakan na nagdulot ng isang matamis na panginginig sa buong katawan ni Isabela. Tumingin si Isabela kay Gabriel at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang tunay at payapang kislap. Hindi ko na siya kilala, Gabriel. Ang lalaking nasa loob ng bahay na yan ay bahagi ng isang panaginip na tapos na. Tara na. Tahimik silang naglakad palayo. Sa lumang bahay ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagkadikit at sa huli ay nagkahawak ng mahigpit.
Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang pangako na sa bawat hakbang na gagawin ni Isabela, may isang taong handang umalalay sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Iniwan nila si Ramon sa gitna ng dilim, umiiyak sa isang bahay na wala ng laman kundi ang mga multo ng kanyang sariling mga kasalanan. Kinabukasan, habang nasa loob ng kanyang opisina sa Imperial Group, isang formal na imbitasyon ang nakalapag sa mesa ni Isabela. Ito ang huling hakbang ng kanyang plano. Pinindot niya ang intercom, ang kanyang boses ay naging malamig at puno muli ng awtoridad. "Audrey, tawagan mo si Mr. De Los Santos. Sabihin mo sa kanya na ang final audit para sa kanyang kumpanya ay magaganap bukas ng umaga sa conference room, at siguraduhin mong hindi siya mahuhuli dahil ito na ang huling pagkakataon na makakausap niya ang CEO." Ibinaba ni Isabela ang telepono at tumingin sa malayo. Ang bawat paghinga niya ay puno ng determinasyon. Alam niyang sa darating na paghaharap, hindi lamang ang kumpanya ni Ramon ang babagsak, kundi ang lahat ng ilusyon na pilit pa ring pinanghahawakan ng lalaki. Ano kaya ang magiging anyo ng mukha ni Ramon kapag ang pinto ng conference room ay bumukas at sa wakas ay makaharap niya ang babaeng naging mitya ng kanyang pag-akyat at ngayon ay magiging mitya ng kanyang pinal na pagbagsak? Ang madilim at masikip na silid ng isang murang motel ay tila naging isang kulungan para kay Vanessa. Ang amoy ng lumang sigarilyo at amag ay humahalo sa kanyang desperasyon habang pilit niyang isinisiksik ang mga ninakaw na alahas at pera sa kanyang bag. Ang kislap ng mga hiyas na dati ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa ngayon ay tila mga matang nangungutya sa kanyang sitwasyon. Ngunit ang kanyang pag-asa na makatakas ay biglang naputol nang ang labas ng kanyang bintana ay nabalutan ng mga asul at pulang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ng pulis. Ang bawat pagtama ng ilaw sa dingding ay tila isang hatol na hindi na niya matatakasan. Hindi siya nakapagsalita nang ang mga awtoridad sa ilalim ng utos ng mga tauhan ni Gabriel ay pumasok at pinaligiran siya. Ang kanyang huling alas ay tuluyan ng naging abo. Sa loob ng presinto, ang ingay ng mga typewriter at ang malamig na bugso ng hangin mula sa lumang bentilador ay nagbibigay ng isang nakakairitang atmosfera. Doon ay nagtagpo ang landas ni na Doña Carmen at Vanessa. Ang matanda na balot pa rin ng galit at hiyang nararamdaman ay agad na dinaluhong ang babaeng itinuring niyang anghel noon. "You traitor, akala ko ay ikaw ang magliligtas sa amin. Pero ikaw pala ang sisira sa buhay ng anak ko. Ibalik mo ang titulo. Ibalik mo ang lahat ng kinuha mo sa amin." Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng hinagpis at pait. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na inaabot ang buhok ni Vanessa. Isang mapait na tawa ang kumawala. Kay Vanessa, isang tunog na umaling-awngaw sa loob ng selda, puno ng kawalang galang. "Look at you now, Carmen. Akala mo ba talaga ay gusto kitang maging biyenan? You were just a stepping stone. Ang kasakiman mo ang nagbulag sa'yo. Pinili mo ako dahil akala mo ay mayaman ako at ngayon pareho tayong nasa putikan. Don't act like a victim dahil ikaw ang pumatay sa kaligayahan ni Ramon nung pinalayas mo si Ligaya." Ang komprontasyon ay nauwi sa isang magulo at nakakaawang eksena ng sabunutan at sigawan. Ang dalawang babaeng dati ay nagkakaisa sa pagpapahirap kay Ligaya ngayon ay naglalabasan ng kamandag sa isa't isa. Ang bawat salita ng panunumbat ay tila mga latigong humahagupit sa kanilang mga sarili. Mula sa isang lihim na opisina, pinapanood ni Isabela ang bawat pangyayari sa pamamagitan ng isang live feed na ipinadala ni Gabriel. Nakaupo siya ng tuwid, ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol, ngunit sa loob niya ay may isang tahimik na paglaya na nagaganap. Ang makita ang kanyang mga kaaway na naglalaban-laban ay hindi nagbigay sa kanya ng malakas na katuwaan, kundi isang malamig na katarungan.
Naramdaman niya ang mainit na hininga ni Gabriel sa kanyang tabi. Ang bawat haplos ng daliri ni Gabriel sa kanyang balikat ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Let them destroy each other, Isabella. They are finally reaping what they sowed. Ang boses ni Gabriel ay malumanay, tila isang awit ng paghilom sa gitna ng kaguluhan. Tumitig si Isabella sa screen, nakikita ang pag-iyak ni Doña Carmen habang hinahawakan ang mga pekas sa kanyang mukha. Ang mukhang dati ay puno ng kayabangan, ngayon ay balot na ng labis na pighati. Dahan-dahang pinatay ni Isabella ang monitor. Tapos na ang yugtong yon. Ngayon ang tanging natitira ay ang huling paghaharap sa lalaking naging sentro ng kanyang mundo at ng kanyang pagkawasak. Sa labas ng dambuhalang gusali ng Imperial Group, nakatayo si Ramon. Ang kanyang suot na suit ay gusot na, ang kanyang mga mata ay malalim ang mga bilog na itim dahil sa puyat at iyak. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay tila may dalang dambuhalang bigat. Ang tunog ng kanyang sapatos ay hindi na tunog ng tagumpay, kundi tunog ng isang taong patungo sa sarili niyang hatol. Nakayuko siya, ang kanyang dignidad ay tuluyan ng natunaw, habang hawak ang isang maliit na folder ng mga depektibong dokumento. Dahan-dahan siyang pumasok sa elevator, ang bawat palapag na nadadaanan ay tila isang hakbang palapit sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. Nang bumukas ang pinto sa pinakamataas na palapag, bumungad sa kanya ang isang malawak na pasilyo na nababalot ng katahimikan. Ang dulo ng pasilyong yon ay ang conference room kung saan naghihintay ang babaeng akala niya ay kilala niya, ngunit ngayon ay naging kanyang pinakamalaking takot. Hahantong na ba ang lahat sa katapusan o meron pang mas malalim na sakit na itinatago ang bawat anino sa silid na yon? Para kay Ramon at Wasponga, ang bawat sulok ng marangyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Imperial Group ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng mamahaling katad at sariwang kape ay tila naging siksik nagpapahirap sa paghinga ni Ramon at Doña Carmen na kasalukuyang nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanilang mga balikat ay nakalaylay, ang kanilang mga mata ay ligaw na naghahanap ng anumang senyales ng awa mula sa dambuhalang executive chair na kasalukuyang nakatalikod sa kanila. Ang kaba sa kanilang mga dibdib ay tila isang mabilis na pagtambol na hindi tumitigil, isang panginginig na nagsisimula sa kanilang mga daliri at gumagapang patungo sa kanilang buong katawan. Madam CEO, nagmamakaawa po kami. Ang boses ni Ramon ay basag puno ng desperasyon na tila isang taong nalulunod na pilit na humahawak sa isang pirasong dayami. Nagkamali po kami sa aming mga kalkulasyon, pero please, huwag niyo pong kunin ang lahat sa amin. We can settle this, just give us more time. Sa tabi niya si Doña Carmen ay hindi na nakatiis. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at dahan-dahan siyang lumuhod. Sa makintab na sahig, ang kanyang mga hiyas ay hindi na nagbibigay ng kinang sa gitna ng kanyang pighati. Madam, maawa po kayo sa anak ko. Siya lang ang pag-asa ng aming pamilya. Lahat po ng aming pinaghirapan ay nakataya rito. Ang executive chair ay dahan-dahang umikot. Ang bawat sentimetro ng paggalaw nito ay tila isang mabagal na pagpunit sa huling piraso ng kanilang pag-asa. Nang tuluyan itong humarap, ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Nanlaki ang mga mata ni Ramon, ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas. Si Doña Carmen ay napaatras, habang nakaluhod ang kanyang kamay, ay nakatakip sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Ligaya! Ang bulong ni Ramon ay puno ng takot at hindi makapaniwalang katotohanan. Tinitigan sila ni Isabella nang walang anumang bahid ng emosyon. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gabi. Ang babaeng itinapon nila sa ulan, ang babaeng itinuring nilang basahang
walang kwenta ngayon ay nakaupo sa trono ng kapangyarihang pilit nilang inaabot. Ang pangalan ko ay Isabela Ramon. Ang boses niya ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Bawat kataga ay maingat na binitawan upang lasunin ang kanilang katinuan. Ang babaeng tinawag ninyong pabigat at walang ambisyon ay ang mismong tao na nagpondo sa inyong kumpanya sa simula pa lang. Akala mo ba ay dahil sa talino mo kaya ka umasenso? Hindi. Dahil iyon, sa bawat sakripisyo ko, sa bawat gabing hindi ko pagtulog, para ayusin ang mga depektibong plano mo, na lihim kong ipinadadala sa mga investor ko. Napatungo si Ramon, ang katotohanan ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang pagkatao. Ngunit si Doña Carmen sa gitna ng kanyang kahihiyan ay pilit pa ring humanap ng butas. Tumingala siya, ang kanyang muka ay puno ng kapangahasan. Sa gitna ng pagkatalo, ligaya kahit anong sabihin mo, may utang na loob ka pa rin sa amin. Pinakain ka namin. Binigyan ka namin ng bubong noong wala kang matuluyan. Isang hamak na probinsyana ka lang na kinupukop namin. Ganito ba ang igaganti mo sa amin? Ingratitude yan, ligaya. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Isabela. Isang tunog na nagpatindig ng balahibo sa dalawa. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanila ay puno ng maringal na puot. Utang na loob. Ang boses ni Isabela ay naging mas malalim, puno ng pigil na hinagpis. Pinakain niyo ako ng tira-tira habang pinagsisilbihan ko kayo na parang alila. Binigyan niyo ako ng bubong pero itinapon niyo ako sa ulan noong hindi niyo na ako kailangan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang boses ni Isabela ay bahagyang nanginig, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Pinatay niyo ang anak ko. Itinanggi niyo ang munting buhay na wala namang kasalanan dahil lamang sa inyong kasakiman. Iyan ba ang utang na loob na sinasabi mo, Carmen? Sinubukan ni Ramon na lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at nais niyang hawakan ang kamay ni Isabela. Ligaya, hindi ko alam. I'm so sorry, please let me make it up to you. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matikas na anyo ang humarang sa kanya. Si Gabriel na kanina pa nakamasid sa kadiliman ay humakbang pasulong. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa balikat ni Isabela, isang kilos ng proteksyon na nagparamdam kay Ramon ng isang matinding inggit at kawalan. Don't you dare touch her. Ang boses ni Gabriel ay malumanay, ngunit puno ng panganib. Hindi mo na siya pag-aari at hinding-hindi mo na siya maaabot muli. Humarap si Isabela kay Ramon. Dinukot niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang murang gintong singsing na ibinigay ni Ramon sa kanya noon. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago ito buong lakas na itinapon patungo sa direksyon ni Ramon. Ang pagtama ng ginto sa mukha ng lalaki ay sumisimbolo sa pinal na pagputol ng anumang ugnayan na natitira sa kanila. Ang singsing ay gumulong sa sahig hanggang sa tumigil ito sa putikan na dala ng sapatos ni Ramon mula sa labas. Iyan ang huling piraso ng ligaya na kilala niyo. Ipinindot ni Isabela ang intercom sa kanyang mesa, ang kanyang tingin ay nanatiling nakatitig sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Security, ipalabas ang mga basurang ito at siguraduhin ninyong hindi na sila makakatungtong muli sa kahit anong ari-arian ng Imperial Group. They are done. Ang pagpasok ng mga gwardya ay lumikha ng isang magulong eksena ng pagkaladkad. Ang mga sigaw ng pagmamakaawa ni Ramon at ang mga mura ni Doña Carmen ay unti-unting humina habang inilalabas sila sa opisina. Nang tuluyan ng sumara ang mabigat na pinto, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Napahilig si Isabela sa dibdib ni Gabriel, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagpapakawala ng lahat ng bigat na kanyang dinala. Naramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Gabriel, isang yakap na nagbibigay ng init at katiyakan. Tapos na, Isabela. Malaya ka na. Ang bulong ni Gabriel ay tila isang panalangin na tinupad ng langit.
Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ano nga ba ang susunod para sa isang reynang nakuha na ang lahat ng paghihiganti, ngunit mayroon pa ring isang bakanting puwang sa kanyang puso na tanging panahon at totoong pag-ibig lamang ang makakapuno. Ang mga sigaw ng galit at pagmamakaawa ni na Ramon at Doña Carmen ay tila mga huling hininga ng kanilang pagmamataas habang marahas silang inilalabas ng mga gwardiya mula sa matayog na gusali ng Imperial Group. Ang bawat hakbang ng pagkaladkad ay tila isang malupit na ritual, binubura ang huling bakas ng kanilang dignidad. Sa labas ng gusali, saktong bumubuhos ang malakas na ulan, ang bawat patak ay tila mga latigong humahagupit sa kanilang mga katawan. Isang perpektong pagbaliktad ng sitwasyon, isang salamin sa gabing itinapon nila si Ligaya. Sa gitna ng bagyo, walang anumang kalinga. Ang boses ni Ramon ay halos paus na. Sa pagmamakaawa ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa anumang makapitan niya, ngunit ang mga gwardiya ay nanatiling matigas walang awa. Ang mga mata ni Doña Carmen ay puno ng luha at galit. Pilit niyang isinusuumpa ang babaeng nagdulot sa kanila ng kapahamakan. Ngunit sa gitna ng kanilang paghihirap, ang mga tingin ng mga taong dumadaan ay tila mga palaso na tumatarak sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Ang mga pabulong na panunuya ay mas masakit pa sa bawat hagupit ng ulan. Kinabukasan ang mga pahayagan at mga balita sa telebisyon ay nabalutan ng istorya ng pagbagsak ni Ramon de los Santos. Ang kanyang kumpanya ay formal na nilitis at idineklarang bankrupt. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pekeng dokumento, at ang bawat panloloko ay nabunyag na. Dahil sa seryosong kaso ng estafa at financial fraud, nahaharap si Ramon sa isang mahabang taon ng pagkakakulong. Ang imahe niya sa publiko ay tuluyan ng nadurog mula sa pagiging financial genius ay naging scammer at fraudster. Samantala, si Doña Carmen ay bumalik sa isang masikip at mabahong squatter, ang lugar na dati niyang kinasusuklaman ang lugar kung saan niya ipinalayas si Ligaya. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan ng mga luma at gusot na koton. Ang kanyang mga hiyas ay wala na napalitan ng mga bakas ng kanyang nakaraan na tila mga alaalang hindi na niya kayang itago. Ang bawat kapitbahay na dati ay kanyang inapi at minaliit ngayon ay tahimik na pinagtatawanan siya. Ang bawat sulyap at bulong ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng hiyang. Hindi niya kailanman inakala na kanyang mararanasan. Sa gitna ng isang malakas na buhos ng ulan, nakita si Doña Carmen na naglalakad sa kalsada. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lupa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mamahaling alahas ngayon, ay pilit na dinudurog ang mga piraso ng lumang dyaryo. Nang makita niya ang isang bahagyang kinang sa putikan, dahan-dahan siyang lumuhod. Ito ay isang barya, isang sentimo na tila bumalik sa kanya mula sa mga taong dati ay kanyang kinalimutan. Ang pagpulot niya sa baryang yon ay hindi nagbigay sa kanya ng ginhawa, kundi isang matinding realization. Ang kanyang kayabangan ay natapos sa isang sentimo. Sa loob ng kanyang pribadong opisina sa Imperial Group, pinapanood ni Isabela ang balita tungkol sa pagbagsak ni na Ramon at Doña Carmen. Ang mga headline ay naglalagay sa kanila sa kategorya ng mga tinalo ng sistema, isang kabanata na pormal ng isinara. Tinitigan ni Isabela ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng bintana. Inasahan niyang makaramdam ng isang matinding kagalakan, ng isang matamis na tagumpay na magpupuno sa lahat ng kanyang sakit. Ngunit sa halip na saya ang naramdaman niya, ay isang tahimik na paglaya. Ang bigat na matagal niyang dinala sa kanyang mga balikat ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng galit at pait ngayon, ay tila isang malawak at payapang dagat na handa nang tumanggap ng bagong simula.
Bago pa man niya lubusang maunawaan ang pakiramdam na yon, may marahang kumatok sa kanyang pinto. Si Gabriel. Hawak niya ang 2 tiket sa eroplano. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at isang ngiting matagal nang hinintay ni Isabela. Tapos na ang laban mo, Isabela. Tapos na ang digmaan mo. Ang boses ni Gabriel ay malumanay, ngunit puno ng isang pangakong mas matamis pa sa lahat ng tagumpay. Pwede na ba nating simulan ang sa atin? Tumingin si Isabela kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, isang tunay at payapang namang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ay isang ngamang ngiti na hindi na nababalutan ng sakit o pait, kundi ng pag-asa, isang ngamang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang kamay ay inabot ang mga tiket at tiningnan si Gabriel ng may isang kislap sa kanyang mga mata. Paano kaya magsisimula ang isang bagong kabanata para sa isang reynang natagpuan ang kanyang kapayapaan sa gitna ng kanyang paghihiganti? At handa na ba siyang ipagkatiwala ang kanyang puso sa isang lalaking ipinaramdam sa kanya ang halaga ng totoong pagmamahal ng walang pasubali? Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang nagpapakulay sa langit ng mga hibla ng kahel at lila, tila isang obra maestra na iginuhit ng tadhana sa malawak na canvas ng kaitaasan. Sa balkonahe ng isang rest house na nakaharap sa payapang dagat, malayo sa ingay at usok ng syudad, nakatayo si Isabela. Ang banayad na simoy ng hangin ay nagpapalipad sa kanyang buhok at ang bawat paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang himig ng pagpapakalma sa kanyang puso. Wala na ang mabigat na hininga ng galit. Ang tanging naiwan ay ang malalim na kapayapaan ng isang babaeng natutunang muling yakapin ang kanyang sarili sa gitna ng mga sugat ng kahapon. Naalala ni Isabela ang panahong siya ay si ligaya pa, isang babaeng namuhay sa ilalim ng anino ng ibang tao. Isang babaeng naniwalang ang bulag na pagtitiis ay ang tanging paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit sa pagtingin niya sa malawak na karagatan, napagtanto niyang ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay naging bahagi lamang ng kanyang paglaki. Ang kamanhirang bumalot sa kanya noong gabing iyon sa ilalim ng ulan ay unti-unti nang natutunaw, tila yelong dahan-dahang nalulusaw sa init ng isang bagong pagsikat. Hindi na siya ang biktima at hindi na rin siya ang reynang nabubuhay lamang para sa paghihiganti. Siya ay naging buo muli, isang babaeng may sariling tinig at halaga. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Lumapit si Gabriel, ang kanyang mga hakbang ay hindi nagmamadali. Sapat lamang upang iparamdam kay Isabela na naroon siya bilang isang anino ng proteksyon. Inabutan siya nito ng isang manipis na shawl upang sanggahin ang lumalamig na simoy ng gabi. Ang bawat pag-aayos ni Gabriel sa tela sa balikat ni Isabela ay puno ng hinhin at pag-aalaga, isang kilos ng paggalang na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa sinumang lalaki sa kanyang buhay. Gabriel, looking back, I realized kung gaano ako naging manhid. Akala ko, ang paghihiganti lang ang tanging paraan para mabura ang sakit na ginawa nila sa akin. But standing here, I feel so light. Ang boses ni Isabela ay payapa, tila isang bulong na humahalo sa himig ng dagat. Humarap si Gabriel sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga unang bituin na nagsisimulang lumabas sa langit. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan muna niya ang mukha ni Isabela, hinahanap ang bawat bakas ng pagbabago. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Isabela, ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang pamilyar na uri ng kaligtasan. I've been waiting for this moment for a long time, Isabela. Hindi ang makita ang iyong tagumpay laban sa kanila, kundi ang makita ang iyong muling pagngiti, ang totoong ngiti na hindi na pinipilit at hindi na nababalutan ng pait. I wanted you to find your peace, not because the battle is over, but because you finally chose yourself. Ang boses ni Gabriel ay malalim.
at puno ng katapatan, isang pag-amin na nagmula sa maraming taon ng lihim na paghihintay. Isinandal ni Isabela ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, hinahayaang ang katahimikan ng gabi ay maging saksi sa kanilang ugnayan. Ang amoy ng dagat at ang bango ng katapatan ni Gabriel ay nagsama nagbibigay sa kanya ng isang uri ng seguridad na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ng Imperial Group. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng nakaraan, ang mga panunumbat ni Doña Carmen, ang mga pagkakamali ni Ramon, at ang hapdi ng pagkawala ng kanyang anak ay tuluyan ng naglaho na palitan ng isang matamis na katiyakan. Marahang iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Isabela. Ang halik na yon ay hindi humihihingi ng anuman. Ito ay isang alay ng proteksyon at isang pangako na sa bawat hakbang na gagawin ni Isabela sa hinaharap, hindi na siya maglalakad ng mag-isa. Ang kanilang mga daliri ay nagkahawak ng mahigpit, isang pinal na pagtali sa dalawang kaluluwang natagpuan ng isa't isa sa gitna ng pagkawasak. Dahan-dahang pumasok ang kadiliman ng gabi, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng liwanag. Wala nang mga anino ng kahapon na humahabol sa kanila. Sa bawat paghinga ni Isabela, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng paghilom, ang kakayahang tumingin sa nakaraan ng walang galit at ang tapang na humarap sa kinabukasan ng may pagmamahal. Biglang naramdaman ni Isabela ang banayad na panginginig ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang tawag mula kay Alfredo. Alam niyang ito ay tungkol sa mga bagong proyekto, tungkol sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng isang imperyo. Ngunit bago niya sagutin ang tawag, tumingin muna siya kay Gabriel at ngumiti isang nangiti na nagsasabing ang lahat ay ayon na sa tamang plano ng tadhana. Handa na ba si Isabela na iwanan ang lahat ng sakit sa dalampasigang ito at anong uri ng bukas ang kanyang bubuuin kasama ang lalaking hindi siya kailanman binitiwan sa gitna ng dilim? Ang bawat dambuhalang kwento ay laging nagtatapos sa isang tahimik na pag-uwi kung saan ang ingay ng digmaan ay napapalitan ng hinhin ng gabi. Sa loob ng isang malamig na selda, nakaupo si Ramon sa isang matigas na silyang kahoy, pinagmamasdan ng isang maliit na sinag ng araw na tumatagos sa mga rehas na bakal. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng ambisyon ngayon ay nakapatong na lamang sa kanyang mga tuhod, nanginginig sa bawat paghinga ng pagsisisi. Sa labas ng bilangguan ang mundo ay nagpatuloy nang wala siya. Narinig niya ang balita na si Doña Carmen ay tuluyan ng nawalan ng lahat ng yaman, namumuhay na lamang sa isang maliit na kubo, sa isang komunidad, umaasa sa tulong ng mga taong dati ay iniwasan niya. Ang katarungan ng buhay ay tila isang malakas na agos na hindi namimili ng susuyurin at sa pagkakataong ito, sila ang nalunod sa kanilang sariling kasakiman. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maluwang at maliwanag na mansyon, nakatayo si Isabela sa harap ng isang malaking bintana. Hawak niya ang isang baso ng gatas at sa kanyang tabi ay si Gabriel na ang bawat tingin ay puno ng paghanga at pagmamahal. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa paghihiganti. Wala na ang pangalan ni Ramon at Doña Carmen sa kanilang mga labi. Tila ba ang mga ito ay mga salitang matagal nang binura sa diksyonaryo ng kanilang buhay. Napatawad na ba ni Isabela ang mga nanakit sa kanya? Ang sagot ay hindi isang simpleng oo o hindi. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa isang buhay na walang dalang mabigat na galit. Ang pagpapatawad para sa kanya ay ang pinal na pagbitaw sa kadenang nagbubuklod sa kanya sa kanyang nakaraan. Pinili niyang lumaya at sa paglayang iyon, natagpuan niya ang kanyang tunay na kapayapaan. Isang makahulugang hakbang ang ginawa ni na Isabela at Gabriel sa pamamagitan ng pagtatayo ng Isabella's Hope. Isang pundasyon para sa mga ulilang bata at mga inang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat batang kanilang niyayakap ay tila isang gamot
sa sugat ng kanyang nawalang anak. Sa gitna ng pag-aalaga sa ibang buhay, nahanap ni Isabela ang kaganapan ng kanyang pagkatao bilang isang babae. Kasama si Gabriel na hindi kailanman binitawan ng kanyang kamay, ang bawat umaga ay naging isang pasasalamat at ang bawat gabi ay naging isang panalangin ng katahimikan. Ang tunay na aral na iniwan ng kwentong ito sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa ilalim ng pang-aabuso o sa kanyang pananahimik sa gitna ng kawalang katarungan. Ang tunay na banlin ay matatagpuan sa tapang na talikuran, ang isang maling pag-ibig, ang lakas na bumangon mula sa sariling pagkakadurog at ang kakayahang piliin ang sarili ng walang pag-aalinlangan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Ito ay dapat maging isang pakpak na tutulong sa iyo na lumipad patungo sa pinakamataas na bersyon ng iyong sarili. Tumingala si Isabela sa mga bituin ng kanyang hininga ay malalim at payapa. Nararamdaman niya ang init ng yakap ni Gabriel mula sa likuran, isang yakap na nagpapatunay na matapos ang pinakamahabang bagyo, palaging may darating na bukang liwayway. Ang bawat bituin sa langit ay tila isang paalala na sa bawat pusong nagdurog, mayroong isang pagkakataon para sa muling pagsibol. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik, na kaitaasan ang lahat, ay ayon na sa nararapat na plano ng tadhana.